Samantala, arestado ang social media personality na si Marlu Arizala o mas kilala bilang si Sander Ford para sa kasong violence against women na isinampa ng kanyang dating nobya. May unang balita si Jonathan Andal. Sana mapatawad mo ako. Sana maawa ka sa akin. Ito ang pagsusumamo ng social media personality na si Marlu Arizala o mas kilala bilang Sander Ford para sa kanyang dating girlfriend na nagpakulong sa kanya dahil sa kasong violence against women and children. Nanghihingi po ako ng sorry dun sa ex ko kahit po alam ko na wala naman akong ginawang masama sa kanya. Magpapasko tapos ganito yung mangyayari sa pamilya ko, sa mama ko. Ako lang inaasahan ng pamilya ko. Inaresto si Ford kagabi ng Manila Police sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 5G ng RA 9262 o Violence Against Women and Children na may petsang October 8, 2020. Ngayon lang natin arrest kasi ngayon lang tayo nakaka-provide nitong warrant of arrest. Saan siya inaresto? Sa may area ng Pasay, dun sa may isang restaurant doon. May nag-tip sa atin. Kagabi dumating sa presinto ang talent agency ni Ford para umasiste sa kanya. Nagreklamo po yung ex-girlfriend ni Sander na nananakit daw si Sander and merong allegation na attempted rape. In case po na mapatunayan po sa korte na siya po ay nagkasala, hindi po namin siya ito-tolerate. Pero let's give him benefit of the doubt. Ako po, silang po sasabihin ko po. Parehas po kaming nasaktan sa mga nangyari po sa amin dalawa. Pero hindi ko po talaga siya na physical po. Mahal ko po yun. Bailable ang kaso sa halagang 18,000 piso na sasagutin ng management ni Ford. To be honest po, no, medyo mabigat po sa kalooban namin na pumunta pa dito. Kasi marami pong binigay sa amin na problema ni Sander, naisip po namin na baka dapat ito mabigyan siya ng aral na talaga. Pero syempre, magpapasko po, medyo lumambot po ang puso namin. Ngayong araw, inaasahang makakapagpiyansa si Ford. Itong unang balita sa Maynila, Jonathan Andal, Buong Puso para sa Pilipino.